karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karag-karag, ang mga latest na mapasabog na revelasyon na pinag-uusapan ngayon ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media. Mga karag-karag, kita nyo naman sa ating pabunggahan ding menopausal fashion unlimited na distraction look. Diba, bigaon kayo si Kuragan Muradyo ko dirig karaang burikat. Eto na mga karag-karag, ang pasabog na revelasyon ni Miss Universe Philippines Tacloban na kung saan. At eto na mga karag-karag, ang impronto na tanungan galore na binato kay Miss Universe Philippines Tacloban 2025 na kung saan sa press conference na to, ngayon ko lang alam pala, nakalimutan ko, may anak na pala at may asawa na pala ang pambato ng Tacloban, no? So hindi lang si Winwin Marquez sa taon na to na lumalaban sa corona sa Miss Universe Philippines 2025. So base nga sa pa-press conference na to na kung saan diritsahang tinanong si Miss Universe Philippines Tacloban 2025 kung sino yung top 5 na kandidata niya, kabilang na siya. So bali apat na lang yung hahanapin niya. So panoorin nyo ang video na to. Mula ito kay For the Philippines. Ever man na makapasok sa top 5, sino yung apat na girls na sa tingin mo makakasama mo? Oh my God! Ang hirap kong mamili kasi even though I haven't met all the girls, I haven't talked to them lahat, they're very, very kind. And they're approachable. Lahat po talaga ng mga girls, they have a really good attitude. So mahirap kong mamili kung sino yung makakatapat. So, pero if I would be given a chance, siguro number 1 sa list ko is si Ate Winwin. She's really my idol. She really has a good heart. Very maganda po talaga yung attitude niya, and her stage presence is really, really good. It's really strong. The next one is my fellow Waray-Waray, Miss Chelsea Fernandez. She also has a good heart. Lagi kaming nag-uusap, nagchichikahan, nagbabardagulan, backstage. And the next one, I guess Miss Eliana Mariladuano. Si Eliana naman, nagulat ako kasi I really thought she is parang Englishera all the way. Pero nung kausap ko siya, nagtatagalog pala. At ang bait-bait niya! Sobrang bait ni Eliana. Tapos, last one would be Ate Caterina Legado. Yes, Ate Cat is kind-hearted. Sobrang bait. Sobrang down to earth. So, pag nakakausap ko siya, parang hindi, yung veteran yung kausap ko, parang ganun lang, mga ano lang. Low-key ka na. Oh, low-key lang siya. So, yun. Pero pang isa. Ang isa lang. Tina. Kasi of course, si Miss Atisa Manalo. Idol ko yun eh. At napaka-bait rin ni Miss Atisa Manalo. So, yun. Top 6 na lang. Okay. So yan ang mga karag-karag, narinig at napanood ninyo ang tanungan galore sa press conference ni Miss Universe Philippines Tacloban na kung saan pinag-uusapan ito ng mga active na mga chismosa at mga chismosa na naawa din sila kay Miss Universe Philippines Tacloban dahil nga kailangan niyang sagutin ang tanong na to. So sabi nga nila, sana daw sa mga mga media, sa mga vloggers na gustong magtanong sa mga kandidata, sana iwasan daw itong mga ganitong tanong para naman din sa kapakanan ng mga kandidata na hindi mabas sa social media sa kanilang mga piniling mga kandidatang mapasama sa kanilang top 5, sa kanilang top 2, sa kanilang top 3 or yung maging winner, di ba? Kasi nakikita natin na medyo alanganin silang sumagot kasi alam naman natin sa society, sa mga chismosa, sa social media, di ba, pag ganitong mga tanungan at sagutan, portion talaga, hindi talaga maiiwasan na mabash yung kandidata. Kahit sabihin pa natin opinion niya yun yung gusto niya, yun yung kandidata nakikitaan niya na malakas ng potensyal sa corona sa Miss Universe Philippines 2025. Hindi natin maiiwasan ang mentalidad na mga ibang mga chismoso at mga chismosa din, di ba, ng mga beauty pageant lovers. Lalo pat hindi makarga bitaw at hindi mapasama yung mga kandidatang beat nila sa top 5
may punto din sila mga karagkarag. Ako agree din ako nito. Kung sakaling bibigyan ako ng pagkakataon bitaw na maka-interview ng isang beauty queen, hindi rin ako tatanong sa mga ganitong tanungan na sino yung top 5 mo, sino yung winner mo, di ba? Kasi kawawa yung kandidatang sasagot na mabash lang din sa social media na wala naman siyang kasalanan, kundi yung sariling opinion lang niya. So yun yung magiging reaction ko mga karagkarag. So base nga sa kanyang napili, na kung saan si Winwin Marquez, si Sultan Kudarat, si Taguig, si Iliana at sa yung sarili niya. So opinion niya yun, respetuhin natin. Kawawa naman kung iba si Tacloban dahil hindi napasama si ganito, hindi napasama si ganito, hindi napasama si ganyan, di ba? So yan yun ay sa sarili niyang gusto niya. So yung mga napili niya is malalakas naman yun na mga kandidata din at mga veterana, may sarili siyang rason kung bakit yun yung napili niya. Kasi base sa mga komento ding nababasa ko sa social media na kung saan bakit hindi napasama si ganito, napaka-unfair naman kay Miss Universe Philippines Tacloban kung mabash lang sa ganitong sagutan portion. Pero hanggat may iwasan sana sa mga media personality bitaw, sa mga vloggers, sana wag tanungin yung kandidatang ganito. Alam natin na yung iba nakakaintindi pero yung iba talaga wala makikiti din yung utak. Kuminsan gaya din ni Kuragan, di ba? So ako kahit hindi napasama yung mga paborito kong kandidata sa kanyang top 5, well, desisyon niya yan, opinion yan, respetuhin natin. Ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa tanungan portion sa press conference sa pambato ng Tacloban sa Miss Universe Philippines 2025 sa kanyang napiling top 5 candidate sa taon na to. So sangayon ba kayo sa kanya mga karagkarag kung ikaw ay isang ding vlogger na mag-interview ng isang kandidata sa Miss Universe sa mga press conference? Kailangan ba talaga itong tanungin mga karagkarag? Comment down below kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag. And hit the notification bell para updated kayo sa mga latest eksena at intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. Bye-bye.